I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi, Miss Claire. Yes po. So yesterday, when we spoke to Ambassador Babes Romualdez, sabi niya, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us since we all know the United Nations is an important body and it is the one that has decided on our arbitration award. So does this imply na, that if and when the PH is given a seat at the table, the enforcement of the arbitration award will be a priority? What would be the PH government's focus when it comes to having that seat? And what is the end goal in mind ba? Kasi diba, when you embarked on something, what was the end goal in mind for having that seat? Ang pagiging miyembro po at nabigyan po ng non-permanent seat sa UN Security Council, hindi po ito ibig sabihin na sariling interest lang ng Pilipinas ang ipaglalaban or madidinig na boses mula sa Pilipinas. Ang sabi nga ito ay, it's not all about us, it's all about everybody. Kung anumang bansa ang may kinakaharap patungkol sa mga peace and security, kailangan lamang pong madinig din ang Pilipinas kapag naging miyembro po tayo ng UN Security Council dahil ang boses na ito ang maaaring makapag-ambag para sa pandaigdigang kaligtasan, kapayapaan at seguridad. Maaari po at since tayo naman po ay meron din sariling issue patungkol sa ating kapayapaan at seguridad, hindi maiiwasan na ito ay matalakay. Pero ang Pilipinas po ay hindi lang pang sarili, kundi pang kalahatan. Dahil ito po ay hindi lang pribilehyo, ito ay responsibilidad. Hindi para sa bansa lang, kundi pang sa lahat ng bansa, especially sa Asia. Thank you. Salamat po. Okay. Wala lang tanong. Some guidance lang. Okay. Na-discuss ba yung Middle East crisis? Babanggitin ko po kung ano ang napag-usapan nila. Ayan. Okay, sa kanilang bilateral meeting, nabanggit po ni UN Secretary General Guterres, pinupuri po niya ang Pilipinas sa pamumuno po ng ating Pangulo dahil sa pagpopromote ng peace and democracy sa ating bansa. At sinabi din po niya na full support po ang UN para sa Philippines chairship to the ASEAN. Binanggit din po niya ang crucial role ng ASEAN in strengthening global cooperation. He commended ASEAN for upholding the primacy of international law and its full respect for the UNCLOS. He also wished the President the best in campaigning for our candidature. The Philippines has been known in the UN as the bridge builder, and he wants to see and hear the voice of the Philippines in the UN as loud as possible. Kay Pangulo naman po, nabanggit naman po ng Pangulo at ipinagmalaki niya po ang ating pagiging partner, a proud partner of UN at bilang one of the founding members ng UN. Ipinaalala rin po ng Pangulo kay Secretary General Guterres ang kanilang naging meeting noon patungkol po sa pag-develop at pag-progress ng BARM. Masaya po ang Pangulo na inireport na magkakaroon na po ng kauna-unang eleksyon sa BARM sa September this year. Although, meron pa pong bill na nakapending po ngayon sa Congress patungkol po dito. At pinasalamatan din po ng Pangulo ang UN for playing an important role in the development of BARM. At more specifically for the financial support of UN agencies for the progress and development of the region. At nagpasalamat din po si Pangulo kay Secretary General Guterres. Nagbiro pa po siya na inakala po niya na ang huli niyang pangangampanya ay nung nangampanya siya bilang Pangulo. Pero ngayon po ay nangangampanya siya para sa Pilipinas para maging miyembro po sa UN Security Council. At sinabi po niya, we know what needs to be done and how we can contribute to the balance of power in the world. Yan po ang sinabi ng ating Pangulo. Galing. What is our chance na mapwesto? Mahirap mag-speculate pero siyempre inaasahan natin ang positibo. At kaya po yan ang ginagawa ng Pangulo para makita po ng mga miyembro sa General Assembly na karapat-dapat po ang Pilipinas na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Just officially, 160 ba yung votes na kailangan natin? 160?
Two-thirds, parang 66.7% of the, 66.7%. 60 plus mo. Yun yung ating pagkakaalam, ha? So, yun ang nakita natin. Oo. Pero ibibigay ko po sa inyo yung pinakadetalye kapag nakuha na po natin. Sorry, quick clarification po. So, it's not off the table. It's not a priority, but it's not off the table. Ang patungkol po sa West Philippine Sea? Of course. Marie Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Walang oras nasasayangin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang working visit sa New York. Sa katunayan, makapangyarihan at makabuluhan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 70th session of the Commission on the Status of Women sa United Nations sa New York. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas upang suportahan ang mga hakbang na naglalayong isulong ang kapakanan at iangat ang kababaihan sa anumang panig ng mundo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., isang malaking karangalan ang makapagbigay ng mensahe na mag-aangat sa kondisyon ng mga kababaihan at tatalakay sa kanilang estado sa lipunan. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na hindi mararating ang kaunlaran kung mapag-iiwanan ang mga kababaihan sa kahit na anong larangan. Tiwala rin ng Pangulo na kasama ang mga kababaihan sa pag-angat ng lipunan kung sila ay mabibigyan ng tamang edukasyon, ligtas na makakapagtrabaho, namumuno at makapagdesisyon para sa kanilang buhay. Dagdag ng Pangulo, sa Pilipinas, naniniwala ang pamahalaan na ang pagbibigay lakas sa mga kababaihan ay pundasyon sa pagbuo ng matatag na bansa. Katuwang din ng pamahalaan ang mga kababaihan sa paghubog ng demokrasya, ng ekonomiya at sa paghubog sa pambansang katangian ng Pilipinas. Binigyang karangalan ni Pangulong Marcos Jr. na ang Pilipinas ay patuloy na nagsusulong sa mga hakbang na mga ngalaga sa mga kababaihan. Pero sa likod nito, naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na ang paglalakbay tungo sa pagkakapantay-pantay sa Pilipinas man o sa ibayong dagat ay malayo pa sa pagiging ganap nito. Kaya dito papasok ang kahalagahan ng Commission on the Status of Women. Sa huli, binigyang halaga ni Pangulong Marcos Jr. na maisulong ang edukasyon at economic empowerment para sa mga kababaihan para sa mas lalo pang umangat ang isang komunidad. Dapat di magkaisa ang buong mundo sa pagsupo sa kaharasan sa mga kababaihan sa anumang anyo nito, kasabay ng pagharap sa hamon na naglilimita sa kakayahan ng mga kababaihan. Bilateral meeting with the UN Secretary General. Muling isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matagal ng ugnayan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Pilipinas at ng United Nations. Kaninang tanghali, nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. at UN Secretary General Antonio Guterres. Isinulong ni Pangulo ang kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council o UNSC na nakatakdang pagdesisyonan sa isang eleksyon ngayong June 3, 2026. Una nang nagpulong si Pangulong Marcos Jr. at Secretary General Guterres noong October 2025 kung saan ginanap ang 47th ASEAN Summit and related summits sa Kuala Lumpur, Malaysia. Matapos ang bilateral meeting, agad na nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa isang pribadong meeting. Sinundan naman ito ng dalawang magkasunod na business engagement na naglalayong magdala ng investment sa Pilipinas sa larangan ng healthcare services sa bansa at iba pang larangan. Ang utos ng Pangulo. Ang utos ng Pangulo, tulungan lahat ang ating mga kababayan, mga OFWs, lalong-lalo na yung mga naiipit ngayon sa nangyayari sa Middle East. Ang isang public servant ay hindi po dapat na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Walang dahilan ang pagyayabang o pagwawalang bahala sa ating mga kababayan. Hindi po pinalagpas ni Pangulong Marcos Jr. ang pangyayari sa pagitan ni MWO Bahrain employee Anthony Alermo at mga overseas Filipino workers doon. Hindi po ito ikit na tuwak ng Pangulo. Nagalit siya para sa ating mga OFWs dahil sa pagmamaltrato ng ilang public servant.
Noong nakita ng Pangulo ang nag-viral na video na nagpapakita kay Alermo sa hindi magandang pagtrato sa mga OFWs, ay agad niyang inutusan si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mag-imbestiga at umaksyon sa naturang insidente. Sa ngayon ay nirecall na si Alermo sa kanyang home office habang nagpapatuloy ang administrative investigation laban sa kanya. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Uulitin po natin, ang utos ng Pangulo ay asikasuhin ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naiipit sa Middle East. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon. At ngayon po ay pwede na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Joseph Morong, GMA 7. Ma'am, good afternoon. Can we just get an update on the issue of the excise tax? The letter that we are referring to, is that a certification of urgency on the part of the President to Congress? Yes, ayon po sa OES, nagtutulungan po ang opisina po ng DOF, OES at ng Office of the President para po mabigyan agad ng oras ang pagsasagawa ng batas patungkol po dito. At kapag ka po natapos na po at nagkaroon na po ng committee report, ay magkakaroon po ng certification of urgency na siyang ang Pangulo po mismo ang magbibigay. Committee report from Congress? Committee report from? From the Congress po. So yun muna, sila muna yung gagalaw? Yes po. Okay, and then, well, essentially, the President sees this power as an urgent bill that the Congress should pass, no? Yes, of course. Yan po yung nakikita po ng Pangulo. At lalo po at napapanahon ito sa ngayon. Ma'am, just as an aside, anong policy natin sa repatriation? Because there have been criticisms na we're not repatriating our OFWs soon enough like the other countries. So what's our policy and what have we done with respect to that aspect? Okay. Nagkaroon po ng airspace closure, February 28. Nagkaroon po ng special cabinet meeting, March 3. Agad-agad po nagpatawag ang Pangulo ng meeting. At doon po napag-usapan kung paano po maire-repatriate ang ating mga kababayan mula sa Middle East. Inalala po ng Pangulo ang maaaring danger kung agad-agad po maililipad ang ating mga kababayan, kung patuloy po ang sa pagbobomba o yung mga attacks, no, sa pagitan ng mga bansa na kinapalulooban po sa Middle East. Pero maliban po dyan, March 3 hanggang ngayon ay napakita na po ng DMW na halos 400 po na OFWs at may ilang pong mga dependents ang naipauwi na po sa ating bansa. At yan po ay winelcome din po ng DMW at ng OWA. So chartered funds. Sa ngayon po, nagbigay po rin ng ulat ang DMW. Ang sabi po nila, today, 16 Israel OFWs from Tel Aviv traveled by land to the southern Israel town of Eilat, which borders Egypt via the Taba border crossing. These 16 OFWs crossed the Egyptian border and will take the Cairo to Muscat to Manila flight with ETA Manila on March 11, 9:30 p.m. Philippine time. We have 20 Dubai OFWs with 9 OFW dependents who traveled from Dubai to Oman via the Katman Malaha border crossing in northern Oman. Upon crossing the Omani border, travel to Muscat and take the Muscat to Manila flight with ETA Manila on March 10, 9:30 p.m. Philippine time. By air, may commercial flights po, booking OFWs on Emirates Airlines flight that fly out of Dubai. Chartering from Riyadh, a chartered repatriation flight through Philippines, Saudi Arabia. Earliest possible departure is March 14, 2026. The operation will be funded through the Emergency Repatriation Fund managed by OWA. From UAE, currently finalizing the flight arrangement. So yan po, chartered po. So you have two chartered, Riyadh and UAE. You have the total number of OFWs returning? Sa ngayon po ay wala pong ibinigay pa na detalye kung ilan po ang OFWs, pero isinasagawa po ito
itatanong po natin kay Secretary Hans Kakdak kung patungkol po dito sa arrival po, or rather departure ng March 14, 2026, kung ilan po na OFWs natin o mga kababayan po natin ang makakasama po sa biyaheng ito. Ayan po naman. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, the Philippine peso weakens to an all-time low at the end of Monday's trading at 59.50. I understand the factor that yung Middle East tensions, but how is the palace viewing this? Would there be any intervention po on the part of the administration? Yes, nakita po natin na ito ay talagang maaari mangyari dahil sa nangyayari po na issue sa Middle East at mukhang ito po talaga ang consequence. At nadinig na rin po natin ang Bangko Sentral patungkol po dito. At kung magtutuloy-tuloy po ito ay magkakaroon po talaga ng intervention. At yan naman po ay sasang-ayunan din po ng pamahalaan. Sunod na tanong mula kay Sa ating pagkakaalam ay magkakaroon ng increase sa rate sa interest. Yun po ang ating nalalaman. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, dun sa very apparent na panic buying lang ng ating mga kababayan, may suggestion or may payo ba ang palasyo para sa kanila dahil parang nagkakaubusan at nagkakaroon ng hysteria? Sa ngayon po, ang sabi naman po, tulad ng aking sinabi kahapon sa DTI, wala naman daw pong movement ng price sa mga basic commodities natin sa NCR at sa ibang mga region. At kung meron po na magkakaroon ng abnormal price increase na hindi naman po nararapat sa ngayon, maaari po nila agad-agad na ito ay ibigay at ipaalam sa DTI, pati po sa DOE. Sabi po natin, March 10, talaga po magkakaroon ng increase ng presyo sa ating fuel. Asahan po yan. Pero pinangako rin po ni Secretary Garin na staggered basis po gagawin ng mga oil companies sa kanila na pag-usapan. So, mahirap po talagang mag-speculate kung anong dapat gawin ng ating mga kababayan dahil sa nangyayari po ngayon. Pero ang nais lamang po ng pamahalaan ay talaga pong ihanda lang kung anong mangyayari sa atin dahil hindi po natin maiiwasan to. Hindi man po ito nagaganap at hindi ito ang kagustuhan ng ating gobyerno. Pero dahil sa tensyon na nagpapatuloy sa Middle East, kailangan po talaga paghandaan ng mga kababayan natin. Pero hindi po kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman po at ina pa po as supply, lalo-lalo ng ating fuel at ng ating mga basic commodities. Ano naman yung masasabi ng, or parang bantahan nyo sa mga hoarders naman, lalo na ng fuel supply? Alam naman po natin na may batas sa mga aksyon ng hoarding, profiteering na inaabuso ang itong klaseng sitwasyon na hindi naman kinakailangan na sila ay magtago o lumaki po ang kanilang kita or tubo dahil hindi pa po ito napapanahon. So, kapag ka po kayo ay nahuli na lumalabag sa batas, nahuli na nag-hoard or umaksyon or gumawa ng isang profiteering, hindi po kayo tatantanan ng ating pamahalaan dahil kayo po mismo ay madidimanda at kakasuhan. Nagtatanong mula kay Helen Flores, Philippine Star. Yung sa kanina habang nag-speech po si President, may mga nakapansin po na nagpuna siya ng nose niya kanina. Okay. May sipon po ba siya or nilalamig lang po sa loob ng... Hindi ko po natanong kung siya ay may sipon, pero siguro dahil sa sobrang lamig, baka normal lang. Kahit naman po tayo, ako nga po medyo kumakati-kati ang lalamunan, siguro normal lang sa weather. Pero he's okay. He's okay po. So yun mga kababayan, narinig nyo naman siguro, ang galing di ba? Yan, si Pangulong Marcos Jr. hindi lang po nag-speech doon sa harapan ng UN Assembly sa buong mundo, kundi hardworking talaga, no? Hinihiling ko lang po sa ating mga kababayan, no? Prayers lang po, no? Ipanalangin po natin sa ating bansa at sa mahal na Pangulo na makuha natin ang seat sa UN po, no? Ibig sabihin, ipag-pray po natin na
kuha tayo bilang membro ng UN ang Pilipinas. Sa pamamagitan ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ipagpanalangin natin, who knows, hindi natin alam ang plano ng Panginoon sa ating mahal na Pangulo. Malay natin, di ba? Ito, ano ko lang, kumbaga isip ko lang, malay natin, siya ang magiging Secretary General or ano pa. Di ba? Ang laking karangalan yun sa bansa natin. Hindi lang po, no? Sa buong Southeast Asia, siya lang yata ang tanging bukod na leader na talaga namang inalok na mga ganyan or marami naman pero alam po natin ang tagal na natin maging friend, no? Kumbaga sa akin naman sa nakikita ko, the president 101% very qualified. Sa totoo lang yan. Tingnan nyo naman sa paano mag-speech, you know, buong buo, yung kanyang English, walang paltos, talagang, you know, makikita mo din isa sa mga dahilan yan kung bakit siya po ang pipiliin, no? Lalo na sa International Peace Board, dahil lalo na dito sa yung giita ng Amerika at saka Iran, ang Pangulo, magaling po yun magtalumpati para lang manawagan, no, sa buong mundo na kailangan panatilihin ang kapayapaan sa bawat bansa, no? Kasi alam nyo naman pag sumiklab ang gulo, mag third world war, ay naku po, wala na. Apektado ang buong mundo. Sinong kawawa? Di tayong lahat. Not only the Philippines but all over the world. Lalo na po yung mga mahihirap na tao. Lalong maghihirap po yan pag tuloy-tuloy ang siklab ng digmaan. So I hope God will, you know, stop the fight. Kasi ganun talaga ang buhay as soon as possible, sabi nga ni President Trump, mahihinto sa darating ng mga araw. But siyempre mga kababayan, as I said, ipanalangin po natin na makakuha tayo ng upuan sa UN, no? So ako'y nagtataka dito sa mga tao. Bakit ba naman pati pagpunas ng sipon pinupuna pa? At magandang balita yan, yung ihatid ni Yusek Castro. Maraming salamat po sa inyo. Ipagpatuloy natin. Ito po ang karagdagang balita na hatid ni Yusek Castro. Eto na. Clarification lang sa emergency powers. Proseso, no? President will wait for the committee report and then saka siya mag-certify as urgent because ang idea pa certification of urgency is that it's a signal to Congress that you need to fast track it. Right? Pero hindi po agad makakapagbigay ang Pangulo ng Certificate of Urgency kundi naman po niya nakikita yung pinaka-report or yung bill. So, kailangan po niya mabasa yon kung ito'y naaayon din sa dapat na makuha na power ng Pangulo para po i-certify as urgent. Kasi yung version na gusto ng Yes. Presidente. Na nararapat sa panahon ngayon. And what's the part of DOE in this? Di ba dati? Yes, part po siya. Pati ng Paano DOF. gagawin yung input ng DOE? Anong input? Kung bakit kailangan. Kasi po, tungkol to sa energy So, kailangan po ang DOF, DOE. And may latest na po ba dun sa 54 na gasoline station na inis? Hindi ko pa po sa ngayon natanong muli si Secretary Sharon Garin. Tingnan po natin. Maya-maya po ay tatanungin ko dahil magkaiba po tayo ng time. Tulog pa siya. Ma'am, clarification with regard to repatriations. You said that February 28, yung airspace closure, March 3, you had a special cabinet meeting. When did we start repatriating our OFWs, just for the record? Sa ating pagkakalam, inutos po agad ng Pangulo. After that meeting, nag-utos na po ang Pangulo, even before. Yan ang po ang gusto ng Pangulo. Iniisip lamang po ng Pangulo at that time kung paano ligtas na makakapag-travel yung ating mga kababayan dahil nga po baka maipit sa mga atake ng bawat bansa. So yun lang po ang tignan ng Pangulo. Pero hindi po ito nagpahinto sa Pangulo para ma-repatriate yung ating mga kababayan. When would we know the first time that we chartered a plane to get our Filipinos out of the Middle East? Okay, titingnan ko po yung pinaka-detalye dahil ito lang po ang naibigay sa atin sa ngayon ng DMW. Maraming salamat.
Okay. At bago po tayo magtapos, libreng tawag para sa mga Pilipino sa Middle East inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapanatiling bukas ang linya ng komunikasyon sa gitna ng krisis doon. Kabilang sa may libreng tawag ay sa Iran, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE at Saudi Arabia. Magtatayo rin ng free call stations o mga lugar kung saan mayroong libreng tawag sa piling business centers na makikita sa mga mall dito sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay isa lang sa maraming programa ni Pangulong Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Ay dyan po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. So yun mga kababayan, thank you for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babus. God bless Philippines. Follow me and likes. There's more guys. God bless Philippines. Bye everyone.